Kasi ang tanong, kung hindi ako nagkakamali, ang tanong ni Ate Mona sa kanya na, Jinky, kung sakali ba na humingi ng sorry si Bong sa iyo, ay tatanggapin mo pa rin. Ang sabi ni Jinky, kaya lang Jinky, harapin natin yung katotohanan na maging ako ay wala kaming kontrol na sa bagay na yan. Bukod tangi na lang si Bong ang aantayin natin para pakinggan yung kanyang mga sasabihin. Yun o. Kumusta na si Batontong? Alright na alright ka. Dahil business. Magpalang umaga po. Ay, hapon pala mga business. okay ka lang. Okay ba naman to? Umaga. Hapon na eh. Okay ka lang talaga, sure ka. Okay man. So, Alright. So yun po mga ka-business kayo po, kumusta po kayo? Ano daw? ano? Okay. Tuloy lang daw ang buhay po. Naman, ganun talaga na po mga ka-business at ayan, pasensya na kayo ha mga ka-business at hindi pa ako masyado makagalaw-galaw ngayon at ika nga pinakikiramdaman ko ba yung aking sarili. Yes. Siyempre mga ka-business sa mga bawat mangyayari sa buhay-buhay natin, kailangan din kasi nating ika nga talasan ng mga pakiramdam ng mga pangyayari at nangyayari. Ayun po mga ka-business, yung vlog natin ngayon ay magbibigay lang po ako ng konting updates para dun sa ating mga tinutulungan at pangunahin na nga ito si Bong. Sa kasalukuyan po mga ka-business ay marami kasi ang nagme-message. Naintindihan ko naman po kayo na sinasabi nila, sige na please ka-business, hanapin mo na si Kuya Bong kasi nag-aalala kami at naaawa sa kanyang kalagayan. Ayun po, paulit-ulit ko sinasabi mga ka-business, nothing to worry about kay Kuya Bong kasi nga baluarte niya yun lugar niya yun. At panatag natin ang loob natin dahil sa tinitiyak ko po sa inyo na sa maayos at mabuting kalagayan lang si Bong sa aspetong di po yung magugutom. At yun ang ikinasisiya ng kanyang damdamin, yung ganong klaseng sistema o ikang sitwasyon o uri ng buhay niya, o pamumuhay niya po. Siguro dumako na muna tayo doon mga ka-business sa mga nagtatanong ng mga ka-business natin. Kumusta na si Jinky? Ano ng balita ka-business? Ayun po, malapit na mag-24. Medyo ilang araw na lang. 10 araw na lang, 24 na. Kung naalala nyo po, yun yung ibinigay na date ni Jinky na sana ay bumalik na si Bong at kung halimbawa hindi pa bumalik ay saka siya magdedesisyon kung ano ba talaga yung patungkol sa kanila. Ngayon ganito po, may nakarating sa akin na mensahe ng isa sa mga subscriber natin na talagang nakasubaybay at lahat halos ng ating mga video uploads ay napapanood niya. At ang sabi niya nga po ay shoutout kay Ate Mona, shoutout sa iyo, te. At maraming salamat dyan sa gawing kamarin, no? Regards po sa inyong buong pamilya at saka sana nasa maayos at mabuting kalalagayan lang po ang bawat isa sa atin sa araw-araw. Yan, maraming salamat po. Salamat man. Ayan, siya po yung ating tagapagparating. Messenger ba? Another, Kasi po, kapitbahay niya si Jinky. Oh. Kapitbahay siya doon sa Kamarin. Di ba si Jinky, may mga kamag-anak sa Kamarin. Opo.
doon sa dating tinitirhan nila Sandra, yung mga tita at saka tito ni Jinky. So ngayon sabi niya, nagkausap daw sila minsan ni Jinky at pinaparating nga po ni Jinky na, Kuya Ate, nandito lang po ako kung ano yung aking maitutulong para sa kapakanan ni Bong ay tuloy pa rin. At sana daw ay bago dumating yung 24 ay makipag-usap na at makipagkita na si Kuya Bong bago siya makapagdesisyon. Kasi pakiwari ko, di ba, nung huling vlog natin kay Jinky, sinabi niyang 24 parang pakiramdam ko lang ay batay doon sa kanyang pananalita. Nung huling vlog natin ay tatapusin niya na ang lahat patungkol sa kanila ni Bong kapag halimbawa dumating yung 24 at wala pa rin si Kuya Bong. Ngayon ganito, nakarating na rin kay Jinky yung si Bong ay nagpunta kay Sandra para kausapin sana si Jinky through messenger. Hindi nga lang nangyari po sa kadahilan ng hindi yata makontak that time nila Sandra si Jinky at nung may pagkakataon na sana na para na nung ibig sabihin available na, ibig sabihin ay online na si Jinky, ay siya naman yung pagkakataon na wala na si Kuya Bong. Umalis na. Pag kumakain lang. So, okay lang kuya. No problem. Tapos, yun nga po, noong online na sana, ay siya namang alis na ni Kuya Bong, wala na rin si Kuya Bong. So, hindi rin sila nagkaroon ng pagkakataon na para magkausap. Ngayon, ganito, sabi ni Ate Mona, yung kapitbahay nga ni Ate Jinky dyan sa Kamarin, kausap na mismo si Jinky at nagka one-on-one sila na kasi ang tanong, kung hindi ako nagkakamali, ang tanong ni Ate Mona sa kanya na, Jinky, kung sakali ba na humingi ng sorry si Bong sa iyo, ay tatanggapin mo pa rin. Ang sabi ni Jinky ay willing pa rin siyang ituloy daw. Kung ano man yung nasimulan at kung ano man yung naging pag-iibigan o pagmamahalan nila sa napaka-iksing panahon na bigla-bigla nga lumayas ito si Bong. Sa akin naman po mga ka-business, nasa kanila na po yun kung ano po ang magiging desisyon nila. Kami naman po ay kung ano yung ikabubuti at ikasisiya ng bawat isa ay doon po kami. Ano po mga ka-business nga lang ay isinasantabi ko muna yung aking mga sariling naiisip o mga pamamaraan para sana sa kanilang dalawa dahil sa ayoko na po maulit yung nangyari. Dahil napakahirap po sa sitwasyon namin, sa pamilya namin na lubos din namang naapektuhan. Ano po, dahil nga sa gaya ng aking nabanggit, wala namang nakaisip na gagawin ni Bong yan. At yes, so out of nowhere. At saka, hindi mo talaga lubos maisip na gagawin niya yun. Dahil sa halos 4 na buwan na tuloy-tuloy na nandito siya sa business house, ay walang naging problema. Nakita naman natin lahat, di po ba? Yung kanyang naging pagbabago o improvements, maging sa pagpapahalaga niya sa pagpunta sa church ay kusa niya yun. Hindi na siya yung bang pinaalalahanan. Talo pa nga si Stong. Talo pa si Stong, totoo yun. Kasi siya aware siya sa oras eh. Kumbaga, yung oras ng church ay siya ang
Siya yung pangunahing, di ba mayroon tayong ganitong oras na para sa church? Si Stong pa nga hindi alam eh. Totoo po yun. Ito yun, mga ka-business. Subalit sabi, ay everything is alright na. Kaya lang, ayun, biglang ganun. So ngayon kay Jinky, kung may pagkakataon ka, tawag ka rin kay ate mo, kay mama ka business, para at least kahit paano ma-update din kami. At isang magandang pagkakataon din yun para marinig ng ating mga mahal na viewers yung saloobin din talaga. No? Yung gusto mong sabihin, gusto mong iparating sa lahat. Maging kay Bong, kung ano gusto mong sabihin kay Bong. Magandang pagkakataon yun para maisama natin dito yung pag-uusap niyo ni Mama Ka Business sa vlog. Diba? At sa amin ay lubos ang aming pasasalamat sa iyo, Jinky, dahil sa naging malawak ang iyong pangunawa at pakiwari ko hanggang ngayon ay nandoon pa rin yung tinatawag na pagmamahal. Kasi hindi siya makakapagsilta ng ganun kay Ate Mona doon sa kapitbahay nila na nagparating nga sa amin na handa pa rin siyang tanggapin si Kuya Bong just in case man na bumalik si Kuya Bong. Kaya lang, Jinky, harapin natin yung katotohanan na maging ako ay wala kaming kontrol na sa bagay na yan. Bukod tangi na lang si Bong ang aantayin natin para pakinggan yung kanyang mga sasabihin. Anyway, isang magandang pangitain na siya ay nagpunta doon sa kila Sandra para sa kagustuhan niyang makausap ka sana o makontak ka through messenger. Kanya lang, kung pag-aaralan mong mabuti yung mga naging pananalita ni Bong batay sa kwento nila Sandra, ay gusto kang makausap dahil para humingi ng sorry. Hindi ko alam kung para saan yun. Paghingi ba ng sorry para maging maayos ulit kayo? O paghingi ba ng sorry para sabihin na hanggang doon na lang kayo? Hindi ko alam yun. At syempre, ang pag-asa namin ay sana nga humingi ng sorry na tuloy pa rin kayo. At walang masama, Jinky, kung halimbawa ay iparating mo sa pamamagitan ng video call kay Mama Ka Business. Kasi kami ay ayaw ka naming pangunahan eh. Ayaw ka naming pangunahan na yung kami yung tatawag sa iyo at hindi ka pa marahil ganun kahanda din. Ibig sabihin ay gusto kukusa mo. Pagkukusa mo, ayaw ko yung Para sa pilitan natin. yes, sasabihin na naman ng mga viewers. Kasi tinawag-tawagan niyo pa si Jinky. Nasa inyo, sa iyo na yan, Jinky. Kung tatawag ka, ay makakaasa ka na kakausapin ka namin ng maayos at pakikinggan ka namin mabuti at uunawain namin yung iyong sentimento kung ano mga nilalaman ng iyong puso patungkol dyan sa nangyari na yan. At kasi hindi karaniwan yan eh. Hindi karaniwan yan. Kasi kung iisipin mo to, 4 na buwan, yung pagsagot ni Ate Jinky, yun yung pinaka-peak ng love story nila eh. Kasi sinagot na ni Ate Jinky sa mo, tapos kinabukasan. Yung ano yata, yung pag-aantay ni Bong kay Jinky ay more or less nasa 3 buwan. Yung 4 na buwan na pinabanggit ko ay yung simula nung na ibalik si Bong dito sa business house at simula noon ay wala tayong naging problema kay Bong. Hindi na nga natin siya binabantayan eh. Kasi nga parang siya na mismo ang nagsasabi ayaw niya nang bumalik dun sa lugar niya eh. At may pagkakataon pa nga, may mga vlog tayo na tinanong ko siya kung
halimbawa ba na makasal na kayo ni Jinky o makapag-asawa ka, gusto mo ba dito itira sa bahay na ito? Yung tinutukoy ko po, yung bahay doon sa Sampaguita na pinagawa ko po para sa kanila o para kay Bong, no? At ang sabi ni Bong, ay ayaw ko na kuya, ayaw ko na, ayaw ko na bumalik dito. Kasi nga, andito yung tukso. Kaya sobrang nagulat din ako ron, natuwa ako to. Sabi ko, iba na nga talaga. May nagsasabi naman na pinadama lang kayo ni Bong. Hindi natin masasabing ganun talaga, pinadama lang. Dahil para sa akin, mayroong nakapag-trigger lang din talaga. Mga ka-businessman po, mayroon lang din talaga nakapag-trigger na kung bakit ginawa ni Bong yung bagay na yun. Ikaw, kung halimbawa, Estong, biglang dumating dito si Bong, Daryl, Opo. ano ang magiging reaction nyo? At anong unang-una nyo tatanong kay Bong? Ako to magiging masaya ako to kasi si Kuya Bong bumalik. Siyempre, sa tagal ko rin naman dito to, napamahal na rin naman sa si Kuya Bong. Magiging masaya ako dito. Ang talagang pinakaunang tanong ko is, wala nang iba to. Bakit? Bakit ano? Bakit mo nagawa yung Kuya Bong? Kasi si Kuya Bong na din naman ang makakapagsabi kung ano talaga yung nangyari ng bakit siya guys. Kasi halos lahat ng din naman talaga to umiikot sa akin sa tanong na bakit eh. Kasi parang 100 to 0 yung dating. Kahit sino magtataka dito. Pero kung ikaw mag-aanalisa, ano kaya yung bakit na yun? Hindi ko rin masabi kasi Mahirap magsalita, ano? ano to? Kasi may masasaktan eh. Kahit na meron tayong mga sariling interpretasyon sa nangyari, ay pigil tayo sa pagsasalita kasi unang-una baka mali at least na makatulong lalo pang makapagpalala, di ba? Ikaw to. Malakas naman ang loob mo eh. Sige na, sabihin mo na yung naisip mo. Banatan ko agad sa panga. Hindi, joke. Siyempre, wala, lahat naman po lahat buong family kami dati pa nung wala pa ako, hanggang sa pagbalik ko, ganun, yung para sa ikabubuti ni Kuya Bong ang gusto ng lahat. Di ba po mga ka-business? Yun nga lang, sa nangyaring ito is maraming question mark. May mga question mark talaga na dapat niyang linawin kasi ako man naging sa pagpunta ko dito sa family business naging parte din ako ng mga pagbabago niya tulad ng pag-vlog namin, pagtuturo ko sa kanya ng mga bagay-bagay sa pagluluto. Correct. Natutuwa po ako, sabi ko, at saka kung tutuusin, ano po talaga na pinapanood ko talaga si Kuya Bong nung wala pa ako dito. Talaga napakatigas po ang ulo niya. Lalo-lalo na yung pag-alis niya, ako kailang gustong babalik. Pero yun nga po, kung nangyari lang bago matapos ang taon, gumawa na naman siya ng talagang mapapatanong ka kung bakit. Kasi lahat okay na lahat at doon na lahat, napakaganda lahat ang nilatag na para sa kanya na nila kuya nila ate. Para sa ikabubuti niya. Pero sa isang kisap mata ay ganun yung nagawa niya po. Bigla na lang umalis ng walang sabi-sabi. Siyempre tatanungin ko kung ano po yung dahilan. Kasi siyempre lahat naman yun yung gustong malaman. Lahat naman ng tao gustong malaman. Hindi ko po dahil kung ano ba yung gusto niyang mangyari talaga sa sarili ni Kuya Bong. Kung gusto niya ba talagang ganun siya sa dating nasa lansangan o para sa yung nandito na nakakain ng tama, malinis sa pangangatawan, nakakapag-church. Andun ako lahat Andun na lahat ng para sa So yun siguro, yun ang katanungan bakit nagawang sa isang isap mata is ganun.
Ang totoo, kaya kayong dalawa sinama ko rito sa vlog na ito, hindi yung ibang mga kagwang. Kasi sinadya ko talaga ito. Kasi nga, ikaw, malaki ang iyong may share na batay sa inyong dalawa ni Bong na magkasama kayo during na nag-vlog kayong magkasama. At saka si Daryl naman bilang isang editor na kung ano ba yung mga na-observe niya na hindi ko na-observe habang siya ay nag edit ng mga aktwasyon ni Bong, nakikita niya sa camera na hindi ko na napapansin. Kaya, yun isang factor din po mga business na yung mga sasabihin nitong dalawa na to ay maaaring makapagbigay din ng ideya sa akin. At mas lalong maintindihan yung mga bawat anggulo ng pangyayari. Anyway, hoping na lang tayo na isang araw ay andito ulit si Kuya Bong, bumalik at buo pa rin siya. Ibig sabihin ay walang anumang nangyari na hindi maganda. Lalo pa nga yung, ang totoo talagang iniisip ko, yung disgrasya. Yes po. Pero yung patungkol doon sa, yung bang baka may gumalaw sa kanya doon, wala po eh. Malabo po. Yung bang pagtitripan siya doon sa lugar nila, wala po. Matagal ko na pong pinag-aralan yan, mga ka-business. At yung tungkol naman doon sa magugutom siya, hindi magugutom yun si Bong, hindi magugutom yun mga ka-business. Yun lang talaga yung madidisgrasya. Sige na, nagpalit lang tayong battery, naubusan po. Laki ng tiyan ni Estong. Nadamay pa. Siya pa mga ka-business, ang kakamangha o nakakahanga, no? Yung nakakahanga, yung nagipahayag ni Jinky doon sa kanyang kapitbahay na willing siyang tanggapin pa rin si Bong kung sakali na ito ay pumalik at humingi ng sorry, ay nakahanda pa rin siyang yakapin o ika nga ay mahalin si Bong. Yun nga lang, Jinky, ito naman ay naka-vlog. So, yun Bong, kung mapanood mo ito, yun ang saloobin ni Jinky para sa iyo, no? Pinaparating ko sa iyo na ang saloobin ni Jinky ay kung ikaw ay makikipag-usap ng maayos at humingi ng paumanhin sa mga nangyari sa nagawa mo, ay nakahanda pa rin si Jinky na ikaw ay tanggapin muli. Kaya lang Jinky, muli paalala ko lang sa iyo, hindi pa natin alam kung ano yung paghingi ng sorry ni Bong na sinasabi niya kay Sandra. Paghingi ba ng sorry para tapos na ang lahat tungkol sa inyo o hindi kaya paghingi ng sorry at manunumbalik ulit yung inyong Pag-ibig. maalab na pagmamahalan na parang nag-aapoy na napuhusan ng isang drum na tubig ng biglaan. Yan. So ayun po mga ka-business, hanggang dito lang muna yung aking updates at pitik-pitik lang tayo. At may awa ang Diyos, baka bukas po ay makabira na tayo at makabanat sa ating mga kababayan. At pinukondisyon ko lang din po yung aking buong pagkatao para sa bagay na yan. Para syempre, sabi ko nga, sa bawat pagtulong ng ka-business official sa mga kababayan natin, ay dapat 100% na masaya at buong puso na pagtulong, hindi dahil sa kailangan ko lang gumawa ng vlog o video na mayroong pagtulong, no? Kundi desisyon ko mismo, kondisyon yung aking sarili, kondisyon yung aking kaisipan, yung aking buong pagkatao. At salamat na maraming muli sa inyo po at nananatili kayong nandyan. At kung ano yung aming damdamin, ay yun din ang inyong nagiging damdamin, ano po, mga business. Yun, siguro po, bago natin tapusin ito, bigyan natin ng pagkakataon itong dalawa na magbigay rin ng kanilang mga saloobin
Go ahead, Daryl. Ako to, Kuya Bong, sana bumalik ka na dito sa ka-business house kasi kung iniisip mo man, kami ay galit sa iyong ginawa, hindi ka po. Nagkakamali ka ng isip. Mahal ka namin at buong puso ka namin tatanggapin na pag ikaw ay bumalik dito. Yan naman, Kuya Bong. Mag-iingat ka palagi, Kuya Bong, kung nasan ka man. Yan po dito. Go ahead, yes, Tom. Yun, Kuya Bong, alam mo Namiss mo na naman. ba yung mga pagluluto ng dalawa? Yes, oo nga, tama po. Yun, Kuya Bong, alam mo naman kung paano bang mahalin, nawain, at intindihin dito sa family ka business. Napakaswerte mo kung tutusin. Talagang pinagpala ka na simula nung napasok ka dito sa ka-business family. Kailangan nga lang is, siyempre, hindi talaga namin hawak ang iyong pag-iisip. Bakit nakapag-desisyon kang bigla ng gano'n. Pero andun pa rin tayo sa positibong pananaw na may isip mo rin siyempre kung ano yung klaseng pagmamahal at gustong baguhin sa iyo ng buong family ka business. Tulad nga ng sinabi ni Kuya, bukas ang pintuan ng family ka business para sa iyo. At yun, mag-iingat ka lang palagi dyan. At sana maisip mo rin lahat ng sakripisyo at paghihirap sa iyo nila Kuya, nila ate, simula't simula pa lang. Mahal ka ng buong family ka business, lagi mong tatandaan. Yun. Alright, so yun, God bless ating lahat mga ka-business at I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is Another day! Bira! Banat! Banat ang tindi ni Jinky. Ano? Wow, Jinky, salute. Iba ka, Iba ka, Jinky. Kuya Bong, balik ka nga. Wala akong kati sa kape.